Meron daw tayo 15 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, bago sa ating susunod na panauhin. Magpapasalamat lang ako, Sen, Andoy, sa ating mga taga-subaybay. Thank you po sa inyo. Sa inyong walang sawang pagsubaybay. At dahil po dyan, kami ay nananatiling number 1. Maraming salamat po sa inyo. Mamaya, kwento ko yung mga pagbati at pangungumusta tungkol po dyan sa pinakahuling survey kung bakit dapat ho kaming magpahatid at magbarik ng pasalamat po sa inyo. Pag-usapan nga ho natin muli yung flood control master plan, kung ano man ang tawag dyan. Naririnig ho natin yan matagal na. Pero bakit may ginawa ko kasing pagdinig sa iba sa ating mga kababayan sa halip doon ng maliwanagan, nalabuan palalo Okay. Pero natutuwa tayo. Lahat ng inimbitahan po doon, handa hong magpaliwanag, handang mag-explain. Tulad po ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa ating linya ho ngayon. Secretary Bonoan, sir, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Sec, good morning po. Good morning, Orly. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Batiin ko rin na magandang umaga ang inyong mga kasalamuha ngayong umagang ito. Magagandang lalaki ang mga yan. Secretary, good morning din sa inyo dyan. Istorboy ko lang si Secretary sa oras na ito. Sec, ano ba talaga ang sitwasyon nitong programa sa baha ng gobyerno? Kasi may mga resulta ng hearing yung nakaraang linggo hindi nakakuha ng magandang sagot. Siguro baka depende yan sa tanong. Pero meron ba talaga tayong flood control master plan na hawak ng gobyerno at pinopondohan at ginagastusan hanggang sa panahong ito? May ganun ba ho talaga, Secretary Bonoan, sir? Meron naman, Orly. Meron na tayo. What I explained actually dun sa hearing is that sabi ko, wala tayo yung one single master plan. Yung nga po, oo. Wala tayo one single master plan kasi itong sitwasyon natin is sabi ko nga, there are 18 major river basins. 18 major river basins all over the country. Siyempre, kanya-kanya yung river basin na yan. Because let's say dito sa Negros Island, iba yung kanya dyan, iba yung requirements nila kaysa sa Metro Manila. Yung river system nila dyan, nagko-connect ng ilang probinsya. Dito naman sa Manila, dito ng Pasig Marikina River. So, ang sinasabi ko, each of these 18 river basins have a separate master plan on their own. Meron yan. Okay. Yung pondo, nasa LGU ba o nasa district? Depende yung components, Orly, no? Kasi yung engineering intervention nasa DPWH. Okay. Kasi yung master plan includes several components. Meron yung engineering intervention, meron yung social intervention, meron yung environmental intervention. So, ito yung master plan. Ito yung ginagamit ngayon ng ating pamahalaan na gabay sa pagkumpuni para mapagtugunan natin lahat ng pangangailangan para sa flood management, no? Kasi I think if you realize, hindi naman lang yung engineering intervention ang solution dito sa flood mitigation at flood management program. Maraming component yan kasi kagaya dito sa Metro Manila, ang ginagamit na master plan dito, yung pangginawa noong 2012. At kinontinue naman lahat natin dito sa administrasyon na ito. Kinokontinue natin kasi may mga components na ongoing. Lalong-lalo na sa engineering interventions. Kagaya yan, yung pagkukumpuni ng Pasig Marikina hanggang doon sa watershed, pagpaloy ng tubig baha sa Pasig, sa Marikina at sa Pasig. Now, maraming interventions na ginagawa dyan. Okay. So nasa gobyerno lang, Secretary, ang binabagay nyo is the engineering, which is under the obligation of DPWH. Merong pondo rin na nasa distrito na pupunta, tulad ng yung ibang mga, at hindi lang napupunta, malaking porsyento nito. Tama ba, Secretary? Siyempre, alam mo itong master plan kasi, these are the mega projects that have to be undertaken. And most of this the implementation ng mga master plans are actually under the Official Development Assistance Program. Karamihan nito, hinihingian namin ng pondo from foreign lending institutions.
Pero meron din yung mga small components that need to be implemented naman. Tama po yun. Pero, Kasi may mga assistance, may mga foreign assistance, may foreign aid pa nga tayo naririnig dyan basta't may isa katuparan lang yan eh. Yung buti binanggit nyo, Secretary, Metro Manila, 2012. Naalala ko kasi pinag-uusapan yan eh, magkakaroon ng catch basin from Rizal, Antipolo, going to Marikina. Meron din pong mga parang ano tawag doon, mga may word na ginamit eh, parang yung water retardant. Basin. Dapat yung Marikina Dam dapat hindi lang yan, pati sa Bulacan meron din. Hindi ko lang, ang pagkakaunawa ko, ang proyektong yun sa gobyerno. Hindi pala 100% gobyerno kasi meron ding pondo na napunta para dyan sa mga flood control project na yan sa LGU and even mga district congressman. Tama ba yan, Secretary? Well, iba yung mga ginagawa natin sa mga district congressman, yung mga natin. Ito yung sinasabi ko nga, marami pa rin kami yung mga ginagawang mga projects, flood control projects, to provide yung immediate protection dito sa mga low-lying areas. Kasi hindi mo naman mapagsabay-sabay yung mga malalaking projects dito sa master plan na sinasabi natin. Tama po. Kasi yet marami pa rin yung mamaya-maya dumadaan yung mga kaya lang ang problema tulad nung ilang natuklasan, naririnig na ho natin. Hindi ko lang alam kung ngayong administration since 2022 ay ganun pa rin. Yung malaking bagay ng pinagkakagastosan ay dredging. Mahirap i-audit ang dredging daw eh. Tama ba, Secretary? Wala tayong pinagkakagastusan pa sa dredging orally. Wala pa. Good. Butit binanggit nyo yan. Ganito nga ang pangangailangan natin yan. Ever since, nakita ko kasi na pagpunta natin dito, pag-assume natin sa administrasyon na ito, nakita ko yung problema ng kahit pa paano, no? Kasi matagal na yata na walang gumagawa ng desilting and dredging. So tama pa. Almost 15 years yata na walang wala parang may naririnig ako nahinto. Hindi nahinto yan. And the problem is nagiging yung riverbeds, very shallow na ng mga riverbeds ng mga mga ilog. Kaya masyadong mababaw na. Kaya in any event na meron tayong downpour, nagpo-overflow yung riverbanks. Kaya yan ang sinasabi nating nagkagad-agad, may bumabaha. Kaya ngayon, ito yung mga kagad-agad, naglalagay tayo ngayon ng mga protection works. Habang ginagawa rin natin yung malalaking projects sa master plan, gumagawa rin tayo yung mga small projects para meron yung immediate protection doon sa mga low-lying areas, especially yung may mga bahay, may mga kailangan proteksyonan. So yun ang ginagawa natin ngayon. Na marami all over the country kasi ang daming ilog eh. Ang inventory natin is actually there are 421 principal rivers. Hindi ko pa binabanggit yung thousands of small rivers feeding into these principal rivers. Kaya yun na pinagtutugunan natin ng pansin. Alright. Yung master plan, at least the big projects, kagaya niyan. Halimbawa, dito sa Metro Manila, kailangan natin ng kumpunin ng gusto yung riverbanks ng Pasig River at saka Marikina River. Almost done na yan kasi nakita natin nung dumating itong Karina, hindi naman umapaw na ngayon yung Marikina River, hindi rin umapaw na yung Pasig River. Kaya marami rin nagawa na dyan sa mga riverbanks. Kailangan din natin pagtugunan yung internal drainage ng Metro Manila. Yung internal drainage ng Metro Manila kasi 50 years, more than 50 years old na yata yan. Naginawa na sa isang barangay, 50 lang ang tao. Dumami. Panay-panay ang tayo ngayon ng mga gusali, condominium, lalo na. So, doble ang konsumo, doble rin ang kanilang tapon ng pangangailangan ng tubig at tapon ng tubig. Aside from the fact na maliliit na yung mga nailagay na drainage
system ng Metro Manila kasi hindi na angkop, 70% silted na ngayon yan. Lahat. Wala pa nung linagay yan dahil sa maraming dahilan. May mga basura, yung mga lahat ng kung ano-anong. Basta silted na, 70%. So 30% efficient na lang yan. So dapat pagtugunan natin ng pansin yan. Kasi nasabi mo nga, basura. I think we have to manage basura kasi yung basura at least doon man lang sana no? Hindi man lang sana maging disiplinado tayo. Malaking tulong na 'yan eh. Paano ba pwede bang may ito pa siguro last 2 questions na lang, Secretary. Yung konsepto ng nasa BGC ngayon? May cistern. I think the past administrations also attempted actually and tried actually to replicate that kind of a system. Sa mga lugar na binabanggit natin na talagang flood-prone area. Dito sa Manila, let's say Sampaloc, wala naman tayo mapaglagyan. Yung nga lang. Wala mapaglagyan. So lahat ng ito, talaga napalaking problema, correct me if I'm wrong, Secretary. Hindi lamang doon sa mga nakaraang mga panahon na yung pondo, hindi ho natin alam saan napupunta. Kung talaga magkakaroon tayo ng solusyon, unang-una sa drainage, saan dadalo yung tubig, yung mga sistemang nakita. Ang BGC nagawa nila yan kasi mula sa wala yung lugar na yan eh. Bago din-develop, kaya pwede nilang gawin anong pwedeng magandang linya na kuryente at linya ng tubig. Kung gagawin natin yan sa buong Metro Manila, marami tayong i-relocate, Secretary. Marami. And actually, pagka gumawa ka kasi ng ganyan, yung maluwagan cistern o yung imbakan ng tubig sa ilalim, hindi na kasi buildable yung taas niyan. Hindi ka na pwede magtayo ng gusali o ano man. So, ang nakikita natin, halimbawa dito sa may Manila area, sabihin na natin sa Sampaloc area, ito parating binaba. Ang nakikita nila noon, yung sa may UST, malaki yung grounds nila dyan. Hindi naman nila tinatayuan na. Pero, siyempre... Pwede, no? Yung mga open, at least sa mga open areas na maaring doon dumaloy, siguro pwedeng, hindi naman yun naangkinin. Kukunan lang. Aayusin lang yung ilalim at tatabunan yun. Inyo pa rin yun. Walang kukuha doon. Pwede siguro ganun sa Secretary. Ano po? Naman. Kaya lang, dito sa Metro Manila, halos wala ka ng space na mga ganun na paglalagyan. Wala na. Actually, overpopulated na sa tingin natin ng Metro Manila o pati yung economic activities. Naka-concentrated dito sa Metro Manila. So, mas marami tayong mga problema. Ang medyo feasible pang gawin ngayon ay yung gumawa ng mga maaring water impounding o water cistern doon sa mga galing sa kabundukan na bababa ang tubig sa Metro Manila. Pwede pa ba yung ganon? Iyan ang instruction natin, ang ating presidente ngayon sa amin, Orly, na since kung yung problema natin, bakit hindi natin maglagay ng mga impounding structures doon para sa watershed para hindi yung bigla-biglang bumababa yung tubig baha. Dito sa Metro Manila yan. So, kailangan natin gawin yung tinatawag namin na Marikina Dam. Bukod pa yan kasama yan sa bukod pa yung sasalo, bukod pa doon sa posibleng tubig na hindi makaagos dahil may mga daluyang barado like sa Manila Bay, binanggit sa pagdinig yan. Siyempre, pag binarahan mo yung huling lugar kung saan pupunta ang tubig, maghahanap siya ng pupuntahan niya, babalik din yan sa loob. Yeah. Sa ngayon naman, nakita ko naman na yung wala naman nakakabara dito sa dalawa lang yung pagdalaw yan ng tubig baha dito sa Metro Manila, yung Pasig River. At saka patungo ng Laguna, di ba yan? Pasig. Papunta, wala naman nakabara dyan. At saka yung, I think, dito sa may bantang... Sa Manila Bay. Tulyahan River, yung isa pa na daluyan ng tubig baha. So wala akong nakikitang nakabara dyan sa mga yan at this time. Okay. May nagtatanong lang dito. I don't know kung kayong pwedeng sumagot dito. Kasi maganda sana yung mga proyektong ganyan, malalaki. Hindi ibibigay, ipamamahagi o ano tawag dito, inaata-atado patungo sa mga local official dahil walang patutunguhan. Anong tingin niyo sa tanong na ito, Secretary? Actually, hindi naman inaatado or sa
officials. Actually, after yung tinitingnan naman namin where yung mga... Limitado. May mga binibigyan, may nakalaang pondo doon. Pero sabi niyo nga kanina, limitado. Hindi naman yung pinaka-proyekto ang apektado rito. Hindi. Actually, we make sure na yung ginagawa naman namin na other flood control projects other than the big projects sa mga master plan are actually going to be necessary and useful naman para sa mga immediate protection of low-lying areas. At least nasagot nyo yan. Hinihintay ko kasi may magtanong sa inyo. Ang in-emphasize ko ngayon is actually meron master plan for each of the 18 river basins. Yan meron yan. Hindi yung kasi saka mas maganda simulan din natin, contribution din natin yung magandang pagtrato ng basura. Secretary, malaking bagay din yun. Kahit sabihin natin na basura kasi binabanggit ninyo kaya hindi na na-account yung mga dating pondo. Yung mga nawala talagang pera, di na ho natin malaman saan hahanapin ngayon. At saka, yung problema na nakikita natin sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila may problema. Totoo po, lahat. Pati yung mga dating hindi binabaha, may baha na rin ngayon. Yung mga pagtapon ng basura, maliit ng drainage, ganoon din sa Cebu, ganoon din sa Davao, ganoon din sa Bacolod, yung mga urbanized areas, this is the same problem that we are facing right now. Kasi nga, there has not been any attempt now to improve yung mga, halimbawa sa internal drainage system na mga built up, yung mga urban areas at this time. Kagaya niyan, sabi ko nga, yung internal drainage ng Metro Manila, hindi naman efficiently makadalo yung runoff inside kasi wala nang space na yung tubig baha noon. I mean, yung mga ulan noon, meron pa yung mga spaces na pwedeng wala na. Circulate. Wala. So, dire-diretso na sa urban jungle na kasi ang dating, na urban jungle concept. Ayun, yun. Kung dito, sabi mo, nabarahan pa ng basura yung mga drainage system. So, hirap pumunta doon sa pumping station kahit marami tayong pumping station kung mabagal pumunta yung internal waters dito sa Metro Manila papunta sa pumping station, tatagal ng kahit paano yung tubig ba inside. Alright. Secretary, maraming salamat po dito sa pagsagot sa mga tanong na ito at tanong ng sa ating mga kababayan. Mabuti inyo pong binigyan linaw yan. Dahil yan siguro aasa tayo ng yung sabi nga natin, yung kaya ho nating solusyonan, baka pwede ho tayong magawa, yun ho siguro talagang dapat na pagtuunan na ho natin ng pansin, lalo na po sa susunod na mga bagyo bago dumating. At saka dapat siguro tulong-tulong tayong lahat. Hindi lang naman DPWH ang tutugon dyan sa pagbaha-baha. Kailangan magtulong-tulungan tayo pati taong bayan. Dapat magkipagtulungan dito. Kaya yung problema is actually hindi lang it has to be holistically addressed at integrated approach yung gagawin dapat natin. Okay. Secretary, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po muli. Sa ulitin po, sir. Walang Pinoy.